Guys, welcome back to our channel, and today's vlog is another eggplant. Guys, magluto po tayo ng eggplant steak gamit ang tinatawag nila na samurai sauce. So, ano nga bang mixture ng samurai sauce? Emerin, sake, or liquor for cooking. This is designated for cooking. Ano siya? Ito, 13.5% alcohol meron ang ano na ito, ang liquor na ito, or I mean yung for cooking. So this one is black soy sauce and also the sugar. Pwedeng white sugar, mostly ginagamit nila is refined sugar. Ako naman wala akong refined sugar sa bahay, so brown sugar yung ginagamit ko, or central kumbaga sa atin. So bakit kailangan natin gumamit nito? Ang history daw nito guys is lalasingin mo yung kakain para nang sa ganun ang iyong kinakain, ang kanyang kinakain ay feel niya masarap. Joke, just kidding. Ito ay pangpatanggal ng langsa, at the same time pangpalambot sa niluluto. So yun po yung ginagamitan nila ng alcohol yung kanilang niluluto. So ako nakikisama na rin ako, or I mean nakikitry na rin ako. Actually masarap siya, lalong-lalo sa meat. So ang ating talong is wag nating tanggalin agad ito kasi mamaya may paggagamitan tayo sa kanyang handle. Then ganun lang ang ating gagawin, tatanggalin lang natin dito sa at kanyang pinaka parang ano ba to? Crown. Yun, tapos babalatan natin siya. Actually hindi talaga ako nagbabalat ng talong, pero this time babalatan natin siya. Hindi natin isasama yung kanyang balat dahil ito po ay steak guys, social. So mamahalin po ito. Steak, eggplant, rice bowl po ito guys, rice bowl. Hindi ito alone na ano lang ulam, kundi ito po ay rice bowl. Then keep watching guys until end. Punggok pa rin as usual yung ating talong. Parang ito yung pinaka marami nilang uri dito sa ano, Japan. May white din, sobrang laki naman ng white. So hindi ako bumili ng white. Gusto ko yung ano lang, yung cute lang, parang ako. Joke. So yun guys, keep watching and please do like, comment, and subscribe and share our videos para lumawak ang ating mga recipe. So yun. Keep watching guys. After natin siyang balatan, ilagay natin siya sa plato. Then, pwede na siyang kainin. Joke. Atin siyang ilagay sa denshilin, or atin siyang ilutuin doon sa ano, stove. Ganyan. Lagyan ng wrap para maluto siya. Hindi pala siya stove guys. Initan. Ano ba tawag dito? Denshilin kasi yung nasa utak ko eh. Leji. Ano ba to? Oh, ewan ko. Anong alam? Anong pangalan nito guys? Bahala na kayo dyan. Washing machine yata. Joke. Atin siyang anuhin, lutuin siya ng 500 watts basta matapos yung isang set ng time. Then after that, saka natin siya i-continue sa pagluto. Then keep watching. Guys, habang naghintay tayo, ating gawin yung ating samurai sauce. Sugar, 2 tablespoon yan siya. Then 1:1 ito sa ano, mirin. So kung 3 ang mirin or 4 ang mirin, 4 din yung ating soy sauce. Yun yung tinatawag nila na samurai sauce. A mixture of these 3 powerful seasoning. 2, 3. Ito ay hard or dark. So maalat yan. Yan. Then only 1 for this alcohol, or only 2 pala for this alcohol. So yun yung ating pinaka seasoning. Ito po yung samurai sauce natin guys. Ano po yung ating talong, lumabas na doon sa pinag-iinitan. Yung init. Atin siya ngayong hihiwain. Tabang mga silingan pagkainita dahil. Wait lang. Kasi mainit talaga eh. Atin siya ngayong i-slice. Yan. Wait lang. Yan. Bahagya lang guys. Huwag natin siyang hiwain ng diretsyo. Para lumapad siya. Yun. Medyo matrabaho siya pero masarap. Delicious than meat. Tastier than meat. Ayun. This part, tanggalin na natin yung kanyang ulo.
Yun. Medyo laparin mo siya ng bahagya. Ganyan. Something like that. Okay? And this is the finished product. Yun. Hindi yan siya, ano siya, I mean sa likod niya is something like this. No? So, hindi siya talaga as in na slice. Parang, pinalapad lang natin siya. This on the fry pan, let's put konting oil, cooking oil. Then, lagay natin ang talong. Yan. At hayaan natin siya magkaroon siya ng kulay brown. Saka natin siyang babaliktarin. Ito na po siya guys. Para na po siyang steak. Then ating ilagay na ang ating samurai sauce. Yan po yung magiging panglasa niya. I-wait natin ang kanyang liquid na magiging 50%. At pag naging 50% na yung liquid niya, ay pwede na po siyang itopping sa kanin. Parang simple lang pero matrabaho at masarap. Good ito para sa mga vegetarian. Keep watching guys. So this one guys is ready to toppings to rice na po. Para na po siyang steak, no? At ang kanyang liquid is nag-turn into 50% na. So, mag-prepare na po tayo ng rice para sa ating hapunan. This is our rice bowl. Ang bango ng kanin. Iba talagang amoy ng Japanese rice. This is enough, I think. Sobrang init ng aking rice cooker. Ang kapal ng kanyang ano. So, on the top, let's put the eggplant. Ito ay inspired by unagi. Unagi or eel. Inspired by eel fish. But not eel fish. This is, this is eggplant. Yes. Something like that. Okay? So, this is our finished product. Para easy to eat siya, guys, is i-cut natin siya ng bahagya. Ayan. It's like unagi. It's like eel. But not eel. This is eggplant. Right? Inspired by unagi. Ito pala yung camera. Ang layo ng mga kamay ko. Then, on the top, ang natirang sauce ating ilagay. Dagdag sarap. Malinamnam. Sa dami-dami ng nilagay na sauce, ang natira ito na lang. Sinipsip na siya ng talong. At at the same time is nag-absorb siya. Nag-evaporate siya. Then let's put sesame seeds. And this is done. Okay? Look like eel, but not eel. This is eggplant rice bowl. Eggplant steak rice bowl. Inspired by unagi or eel. So, until here guys, thanks for watching. Hope you like it. And I hope na sana nakapagbigay tayo ng isang inspirational recipe para sa mga vegetarian. Thanks for watching until here. Bye-bye!